So mga bagay na kailangan mong subukang gawin upang hindi ka na matiis at maghabol sa iyo ang isang lalaki. O mga kamamay, ang sakit sa ulo, ang laking problema kapag hindi mo na nafe-feel, hindi mo na nararamdaman, hindi mo na nakikita ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Yung tipong lagi ka na lamang binabaliwala, yung mga lakad nyo, sala sa late, nadidelay pa, o kaya nakakancel. So, ang sakit sa ulo. Nafe-feel mo tuloy na parang nababaliwala ka na. Nafe-feel mo tuloy na parang hindi na ganun kataas ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Parang hindi na siya sabik. Parang hindi na siya nanggigigil sa iyo. Parang wala na yung excitement niya sa kanyang sarili every time na lalabas o gagala kayong dalawa. Kaya mga kamamay, ngayon sa video na to, pag-usapan natin yung mga bagay na po pwede mong subukan upang hindi ka natiisin, okay, ng isang lalaki at lubusan na siyang maghabol sa iyo. Kaya mga kamamay, huwag na natin ito masyadong patagalin. Alam ko, excited na kayo sa mga tips na po pwede nyong i-apply, na po pwede nyong ipakita o gawin sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, ano ba yung una nating tips na maaaring yung subukan at gawin upang maghabol at hindi ka na matiis ng isang lalaki? So number 1, maging babaeng araw-araw na nag-i-improve. Oo mga kamamay, ugaliin nyo na po ito. Mawala na lahat, huwag lamang ito. Kasi mga kamamay, alam nyo po, kapag ang isang lalaki na uumay na sa inyong itsura, oo, sabihin na nating mag-asawa kayo, araw-araw ka na niyang nakikita. Kahit okay ka, kahit presentable ka, kung araw-araw ka niya nakikita, nauumay pa rin. Lalo na kung hindi ka mag-aayos. Lalo na kung hindi ka mag-i-improve. Ano pa mangyayari? Baka mamaya pag naumayan sa itsura ninyo, maghanap ng iba. So anong dapat gawin? Araw-araw nyo pong higitan ang inyong sarili, okay, kahapon. Kung ano ka kahapon, kung okay ka kahapon, kung ayos ka kahapon, magandang suot mo, magandang itsura mo, nag-makeup ka, nag-ayos ka, nag-improve ka, mas i-improve mo ngayon. Yun lang naman ang hiling ng isang lalaki at dapat obligasyon nyo yun sa isang lalaki. At syempre, dapat automatic na ginagawa nyo yun sa inyong sarili kasi mga babae kayo. May asawa kayo. Gusto nyo ba na bago nyo gawin yan, nakakaroon na ng problema sa inyong relasyon? Gusto nyo ba bago kayo magising sa isang katotohanan ganyan, meron ng kabit ang inyong mga partner? Mga girls, gising. Mag-ayos kayo. Araw-araw kayong mag-self-improve. Wala namang masama eh. Hindi ko naman sinabing sobrahan. Ang sa akin lang, araw-araw nyo lang ayusin ang inyong sarili. Mag-ayos kayo. Magsuklay kayo ng buhok. Maligo kayo. Yung inyong amoy, ayusin ninyo. Baka mamaya, nagkakababae kayo at may asawang amoy ninyo, amoy putok. Amoy araw. Amoy pawis. Ano ba naman yan? Paano kayo hahabulin? Talagang titiisin kayo ng mga lalaki kapag kaganyan. Kesa umuwi ng maaga ang isang lalaki dahil may isang kagaya mong naghihintay, hindi yan uuwi ng maaga, lalo na't pag amoy niyan sa inyo, amoy pawis. Tapos, sunod-sunod na araw kayong ganyan. Sinasanay niyong isang lalaki sa inyong mga maling ginagawa sa kanya. Kaya bilang isang may bahay, bilang isang asawa, bilang isang partner, ugaliin ninyo na i-improve ninyo ang sarili higit pa sa kahapon. Hindi ko sinasabing i-improve ninyo ng bongga, pero ang akin lang, araw-araw niyong gawin yan. Kaya bilang babae, obligasyon nyo po yan. Sa ganyang paraan mga kamamay, pag nakikita nila kayong ang ganda-ganda mo, ang bango-bango mong tingnan, lagi kang nag-aayos, lagi kang presentable. Pag uuwi ng bahay ang isang lalaki, laging mayroong isang babaeng kagaya mong kaakit-akit, ang bangong tingnan. Sigurado ako, hindi kanya kayang tiisin, hindi kanya kayang pabayaan, at sigurado akong hahabol-habulin kanyan palagi. Alright? So number 2, maging babaeng masayahin at palangiti. Mga girls, gawin niyo po ito kasi kalimitan ang mga babaeng may asawa, yung mga kaibigan ko noon masayahin, pero bakit nung nagkaasawa, nagka-partner na baliktad? Dating masayahin ngayon, lagi nang bugnutin Lagi nang galit, lagi nang sumisigaw. Baliktad po yata mga kamamay. Sa halip na intindihin ninyo yung isang lalaki, sa halip na habaan ninyo ang pasensya ninyo sa inyong relasyon, inuutduhan ninyo. Lagi kayong galit, lagi kayong pasigaw, lagi kayong high blood. Ganyan kayo.
Please mga girls, unawain ninyo ang isang lalaki. Mga lalaki yan, may mga problema din yan, hindi lang sila nagsasalita pero may mga iniisip din yan. Kasi nakikita nyo yung mga mali lang ginagawa ng lalaki eh. Pero hindi nyo nakikita kung ano yung sakripisyo ng mga yan. O sabihin na natin uwi ng late, baka kaya naman ginagawa nila yon, nag-o-overtime sila. Okay? Kayo naman masyado kayong selosa, masyado kayong nagdududa, intindihin nyo muna. Okay? So habaan ninyo yung pasensya, maging masayahin kayo pag nakikita nyo siya. Maging palangiti kayo pag nakikita nyo siya. Hindi yung uuwi siya ng bahay, pagod na pagod, nag-overtime, alas 10, alas 9 na ng gabi umuwi, tapos sisigawan nyo pa. Bakit late ka nang umuwi? Hindi mo alam. Gusto niya ng extra pera kasi na-short lang pala kayo sa bayadin, sa bilihin, sa grocery, sa allowance. Okay, tapos lagi mo na lang siyang, alam mo yon, sinisimangutan, pinapagalitan, sinesermonan, binubulyawan. Mga girls, kung gusto niyo po na hindi kayo tiisin ng mga yan, subukan niyo po na maging masayahin every time na nakikita niyo siya. Kasi pag nakita ng isang lalaki na yung isang babaeng kagaya mong naghihintay sa kanya, nagagalak na makita siya, na nasalubungin siya, talagang nakakahawa ng good vibes yon. Isipin ng lalaki na, aba, ang sayahin naman ng aking asawa. Talagang hinihintay talaga ako sa gabi. Bago siya matulog, hindi siya po pwedeng matulog nang wala ako. So yun mga kamamay, bilang isang babae, bilang may bahay, bilang isang may asawa, please, maging masayahin kayo at ipakita ninyo ang inyong mga ngiti every time na makikita nyo siya. Ipakita nyo siya yung kasiyahan ninyo. Ipakita nyo siya ang dahilan kung bakit kayo umingiti. Simpleng bagay pero talagang yan yung nakakapagbigay sa isang lalaki para siya ay maghabol, para hindi kanyang tiisin sa araw-araw. Okay? So next, maging babaeng may mataas na tiwala sa kanyang sarili. Yes mga kamamay, bilang isang babae, dapat kayo yung babaeng may tiwala sa inyong sarili na yung mga bagay na mahihirap is kaya nyong gawin. So madaling sabi, kayo yung babaeng may kumpiyansa sa inyong sarili. Yung kayang tumindig ng sarili nyong mga paa. Na kayang humarap, makipag-usap, okay, gumawa ng kung ano-ano mang gawain. Basta laksan nyo yung loob ninyo. Maging babae kayong ready sa mga bagay-bagay. Halimbawa, okay, sa inyong bahay may nasirang upuan, hindi magamit. So please, gawan nyo ng paraan. Kung alam nyo ang kailangan lamang ay pokpukin yung pako, pokpukin nyo na. Gawin nyo, subukan ninyo, hindi yung hintayin nyo pa yung isang lalaki. Halos 1 linggo kayo naghintay bago dumating ang iyong partner kasi nag-out of town. Hindi mo man lamang napokpok, nagtiis kayo, nahirapan kayo. Pero kung kayo ay isang babaeng, mataas ang kumpiyansa sa inyong sarili, kayang gawin ang mga bagay-bagay, kayang kumumpuni ng mga simpleng bagay sa inyong bahay, o kaya naman kaya nyong humanap ng konting income sa labas, kaya nyong may ipagmalaki sa isang lalaki, kaya nyong iharap ang inyong sarili at hindi kayo nahihiya sa kung anumang personalidad ang kakausap sa inyo. Kung halimbawa lang kayo ay naimbitahan sa barangay na ganito, okay? Tapos talagang gusto ninyo na yung lalaki ang pumunta doon kasi nahihiya ka, please alisin mo yung hiya sa sarili mo. Alam mo yung partner mo, sobrang pagod na sa trabaho, ikaw na yung pumunta, harapin mo na yon, taasan mo na yung self-confidence mo sa sarili mo. Dapat ganun kang babae, hindi ka nahihiya. Okay? Hindi ka dapat yung mimiha-miha na kahit anong sabihin lamang, kahit mali, tinatanggap mo lang. So, dapat matuto kang magsalita. Kung alam nyo naman na kayo ay nalalamangan na, marunong dapat kayo magsalita ng sarili ninyo. Ganyan ang sinasabi ko. Hindi yung tanggap lang kayo ng tanggap kahit mali na. Alright? So, next. Huwag mong iparamdam na palagi mo siyang hinahanap at namimiss. Yes, mga kamamay. Kasi kapag palagi ka pong nagpapakita, nagsasabi, okay, lagi mong binabanggit sa isang lalaki na namimiss mo siya, hinahanap mo siya. So, hindi ka niyan hahanapin din. Okay? Hindi ka niyan mamimiss. Kasi ikaw na yung nauna eh. Pinakita mo na ikaw yung naghahabol sa kanya.
Ang tendency, mararamdaman niya na parang ang sarap sa pakiramdam, may naghahabol sa akin. O magpo-focus lang ako dito sa aking ginagawa kahit ako ay busy. So wag niyo iparamdam yung ganun kasi hindi kayo hahabulin. Okay? Titiisin lalo kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Pero kung kayo yung babae na hindi nyo sinasabi palagi na sobrang miss na miss mo na siya, pwedeng sabihin miss mo na siya. Pero wag naman araw-araw, wag palagi. Okay? So kapag ka ganon na hindi obvious na namimiss mo siya, hindi obvious na kailangan mo siya, siya yung makakaramdam nun. At pag naramdaman nyo ng isang lalaki sa inyo, na tipong busy kayo sa inyong mga gawain, busy kayo sa inyong mga sabihin natin negosyo, konti pinagkakakitaan, hindi kayo palaging nakatutok sa kanya, siya palagi yung magsasabi ng ganyan, babe, namimiss na kita. Babe, alam mo ba, lagi ka pumapasok sa isipan ko. Pag nangyari yun sa isang lalaki, mga kamamay, sigurado ako, hindi ka na niyan titiisin. Lagi ka niyang hahabulin. Kasi siya yung nakaramdam ng pagkamis eh. At ano pang dapat niyong gawin para mabilis na maramdaman niyo ng isang lalaki? Siyempre mga kamamay, akitin niyo siya. Mag-ayos kayo, magpaganda kayo. Okay, sabihin mo sa kanya na sa pag-uwi niya, may sorpresa ka, kahit na ano, kahit maliit, basta excite mo lang siya. Para sa ganun, mamiss ka niya, hanapin ka niya, lalo siyang manggigil na umuwi sa inyo, o lagi siyang sabik sa iyo. Ganun ang gawin niyo mga kamamay. Lagi niyo lang siyang bitinin. Kaya iwasan po ninyo ang pagsasabi ng namimiss niyo siya. Sa ganyang paraan mga kamamay, hindi ka niyan matitiis. Sigurado ako, lalo siyang maghahabol sa iyo. And last, kayaning lumayo kung nafe-feel mo na binabaliwala ka na niya. Yes mga kamamay, ito talagang nangyayari ito madalas sa isang relasyon. Kung nafe-feel mo na hindi ka na napapahalagahan, nagiging busy na siya sa kung ano mang ginagawa niya, feeling mo nambababae, feeling mo inuuna kung sino-sino, huwag kang magdalawang isip na lumayo. Huwag kang magdalawang isip na mag-no contact rule sa kanya. Kung alam mo naman na meron siyang ginagawang kakaiba, kalokohan. Tapos pag tinanong mo siya, hindi naman siya umaamin, hindi siya nagsasabi, nagsisinungaling siya, anong dapat gawin? So lumayo ka muna. Okay? Lumayo ka muna kasi ikaw yung tinitiis eh. Ikaw yung pinapahabol eh. Okay, kung alam mong ganyan na, parang hindi na okay, parang kahit anong sabihin mo, binabaliwala niya, hindi niya pinakikinggan, lumayo ka muna sa kanya. Kung alam mo na nasasaktan at hindi ka na napapahalagahan, lumayo ka muna. Okay, lumayo ka muna, huwag ka muna magparamdam, huwag ka muna mag-chat, mag-message, para ma-miss ka niya. Kasi kung alam mo sa sarili mo na high value ka, wala kang ginagawang mali, kalokohan, o kung ano pa man, may isip ng isang lalaki yung kawalan mo, yung kahalagahan mo sa kanya. Kasi kaya lang naman ganyan ng isang lalaki kasi lagi kanyang nakikitang nandiyan ka para sa kanya. Pero kung alam ng isang lalaki na bigla kang nawala, hindi ka nagparamdam, iniisip niya kung ano ang pagkakamali niya sa iyo, okay, mapofocus yan sa iyo. Pag nalaman niyang nawala ka, hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na interesado, sa iyo po-focus yan, sigurado ako. Kaya mga kamamay, lumayo, mag-no contact rule kung alam mong hindi ka na napapahalagahan o nasasaktan ka na. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan yung gawin upang hindi na kayo matiis at lalo pang magiging paghahabol ng isang lalaki sa inyo. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sana nakalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba. So, for more videos and love advice na kagaya nito, so pakinggan niyo lang po yung mga susunod ko pang upload. See you for our next vlog. Paalam.